Ito. Ay, Boss Mike kasi meron, hindi ko alam kung aware ka, i-play natin yung usapan kanina ni Boss Mark Ramos tsaka ni Mami Pebs. Madami daw revelasyon dun eh. Hindi ko napanood Hindi, wag mong pinapanood yung si Mark Ramos. Wala. Wag masyadong yun. Hindi, kasi nga kanina, alam niya naman na nasa labas ako, nagdi-deliver ng kung ano-ano. Minsan suka, minsan toyo. Minsan mga kababayang ginto. Kaya nga sinabi ko na sa'yo, minsan suka, minsan toyo, minsan ginto. Ikaw nakikita ka pang gloves eh. Sa pagpipresenta ng mo eh. Diba? Ganon talaga. Ito. Sabi rito, Abante News Online, karamihan sa mga Pilipino ang naniniwala na laganap pa rin ang katiwalaan sa pamahalaan. Nagsabing lalo itong lumala sa nagdaang 12 buwan. Basahin mo. Yan. Palasyo, binoldyak ampunan ng mahina ang kampanya kontra illegal na droga. Tanong ko nga sa kanila. Ganito kasi. Paano hindi, pakinggan mo ko paano hindi sasabihin ng mga DDS na hindi mabisa yung kontra-droga ni Pangulo sa lugar ng mga DDS talamak Tingnan mo sa Davao, estudyante na hulihan, 3.7 million nilagay sa kanyang short pan. Kita nyo? Siyempre nakikita yun. Sa Davao, puro DDS yun. Sino magsasabi ngayon? Tauhan sa munisipyo, gumagamit. Di ba? Yung mayor nila, gumagamit. Di ba? Yung vice mayor, gumagamit din. Di ba? Di nga natin alam kung nagja-jamming yung mag-amay. Di ba? Bakit ka mo? Totoo naman Di ba? Aminado naman yung matanda. Nagpe-fentanyl siya. Tsaka, iba daw ang Di ba? Yung pampagising ba yung sinasabi niya? Hindi, ang sinasabi niya high na highs daw siya. Abot na abot na daw niya yung abot na daw niya yung langit ganun din naman si Baste, di ba? Nung panahon na dating di umano'y jowa niya, yung si Ellen Adarna. Si Ellen Adarna kung kani-kanino na rin napupunta. Di ba? Di ba dumaan sa'yo yan, Boss Mike? Hindi. Binasted ko yun Ayokong maging addict. Di ba? Aminado siya. Na addict siya, di ba? Aminado! Yung Ale. Sinabi niya naman kung ano mga... nakita mo naman si Baste. Di ba? Yung itsura pa lang. Pagkakamula mo ng talagang kakaiba yung mga tinitira di ba? Ang napansin ko lang sa kanya, yung mga tattoo niya, ang papangit Hindi man lang makakuha ng magaling-galing ganun siguro, yung magaling, sa mga katulad ni Baste, Pwede na sa kanya yun. Diyos ko, lagpas-lagpas Parang akala mo galing sa presyo di ba? Baka yun nga, dapat ni-research pala natin, no? Pero siguro, kaya rin nila nasasabi na ganyan, kasi nga, di ba, hindi bloody yung drug war ni PBBM ngayon. Pero kahit nung unang taon pa lang nalagpasan na natin yung mga nasawata o yung naharang natin ng mga droga, nalagpasan na natin. Tanungin nga natin yung mga nanonood, sali natin. Sige. Kayong mga nanonood, sa mga lugar nyo ba may droga pa? Di ba? Yun ang tanong kasi dito sa amin wala. Kasi kung nakaharang na nga natin Kasi, kung meron pa rito sa amin, nakikita ko yung caretaker ko, lubog na yung pangay. Ngayon ang taba-taba Di ba? Baka sabihin naman nila tumabayan nung panahon ni Duterte. Ano ka ba? Panahon ni Digong napakarami pa. Patagulang talaga. Hindi naman talaga nawala ang droga, kundi minonopolya lang nila Totoo yan. Sila lang yung nagbebenta. Bawal magbenta ang iba. Di ba?
Oo. Mm. Oh. Ang Ano pa? Hindi, di ba ang resulta nga kasi, pero yun nga ang si PBBM, lagi ang ginagawa, kung ano yung nauukol sa batas. Kaya gaya niya, yung drug war nila, yan yung resulta. Due process, kamo. Nasa ICC. Oo, si Pangulong Bongbong Marcos ay doon siya sa due process. Correct. Nandun yung pato niya eh. Ayaw niya ng shortcut. Hindi katulad ni Digong. Oo, may malang, may matakot lang. Pero pinanindigan niya naman sabi niya, di ba nung nasa eroplano na? Nagpahuli na ako. Hindi verbatim, pero kagaya ng sabi ko sa mga sundalo, ako mananagot. Pero nahuli na kasi, kaya dadali na siya sa ICC, di ba? Oo, hindi, totoo naman. Pero alam mo, sa totoo lang, yung style ni Digong, mema lang talaga eh. Mema takot lang. Kita mo, may matakot lang para masabi na merong ginagawa yan. Pero yung totoo, wala naman eh. Ano ang naging magandang, may maganda bang naging resulta yung ginawa niya? Wala naman. Kung iyong matatandaan, wala namang naipakulong, wala namang pinatay na mga big-time drug lord talaga. Puro mga nasa diba? Yan. Ang problema, yung mga big-time pinapatakas pa niya. Tinutropa pa muna. Oo, pinapakinabangan muna. Ayun. Pagkatapos ng pakinabang, wala na. Safe ka na. Oo, wala na. Lumayo ka na. Mayaman ka na, bilyonaryo ka na. Lumayo ka na muna. Iba naman. Hindi na nakita, no? Pero alam mo kasi, ang droga, problema na yan ng buong mundo eh. Sa totoo lang. Kahit saan ka naman magpunta, meron yan. Kaya lang, eto yan kasi, sa akin, kung iyong ikukumpara lang, ikukumpara kung droga lang yung pag-uusapan, mas maganda yung pamamaraan talaga ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Mas maraming nahuhuli, walang namamatay, walang dumudugong kapwa Pilipino natin, at higit sa lahat, mga kababayan, hindi tayo nababahiran sa international community na tayo lagi na lang mag-ingat kayo riyan. Alam niyo yon, may advisory lagi na mag-ingat kayo dyan sa Pilipinas sapagkat dyan ay laging mayroong patayan, baka kayo madamay. Kaya napakahina ho ng ating turismo noong panahon ni Digong. Sobrang hina. At pati mga negosyo. Bakit? May domino effect kasi lahat. Lahat ng takot ng mga foreigners, mga mamumuhunan, may domino effect yan eh. Pati yung negosyo apektado eh. Ganun ang nangyari. Kaya kita mo, maraming nagsara ang negosyo. Hindi sa pandemya. Dahil po sa maling pamamaraan at pag-handle ng sitwasyon na yan. Mali talaga. Ang daming kamalian. Kitang-kita ng dalawang mata ko eh. May third eye pa ako niyan. Di ba? Yun nga rin. Baka managinip ka na naman. Hindi naman yung resulta eh. Nasa ICC ngayon, di ba? Kawawa din yung matanda eh. Dinadahilan na yung edad eh. Wala na. Madalas kong sinasabi yan. Itaga nyo sa ulo ni Bato, hindi na makakalabas si Digonyo. Diyan na yan mamamatay. Aminin nyo na alam ni Sara unang-una pa lang. Unang araw pa lang alam na ni Sara yan. Kaya nga ako nagtataka bakit hindi ini-explica. Yung pala ginagamit nila. Kahit nakakulong yung matanda, ginagamit pa rin nila. Hindi na naawa. Kita nyo mga kababayan, gumawa pa ng paraan si Sara na talagang hindi makalabas ang kanyang ama. Tapos ibibintang kay Pangulo, kasalanan mo, Bongbong Marcos, kaya si Digong, hindi pa rin makalabas yun. Ikaw ang may kasalanan. Pero ang totoo, yung pamilya niya mismo, sino? Lahat sila. Sara, banggitin nyo na. Hanggang kay Kitty, kasali. Yun eh. Oo.
Wala, stick, tapos sisisi kay Pangulo. Oh, kasalanan mo, bangag, gumaganon pa yung mga tanga. Kita nyo, ganyan sila katanga. Oo, bangag ng bangag, wala naman maipakitang ebidensya. Hanggang ngayon hindi pa nire-release yung second part daw ng video-videohan nila. Ay, 4 nga yun eh. Apat na release pa. Sabi nung isang, pok-pok daw yun. Pero mo, eto napansin nyo ba? Oh. Nung araw ang pinaniniwalaan, pok-pok. Tapos sinamahan ng isa pang pok-pok. O, di ba? Tapos ngayon, sinto-sinto naman. At saka ulyanin. Oh, saan kayo nakakita ng ganyan? Yung mga DDS, paniwalang-paniwala naman. Biruin nyo, pinaniwalaan nyo yung pok-pok. Hindi, utu din kasi yung mga DDS talaga, no? Oo, daming naniniwala doon sa pok-pok na yun yung nasa Amerika. Oh. Di ba? Pinatay pa nga niya yung asawa eh. Oh, may sex video pa. Di ba? Tapos, nagkulang pa mga kababayan eh. Nag-recruit pa ng isang pok-pok eh. Di ba? Ano nangyari mga kababayan ko? Di lalo silang lumubog. Nung nawala na tong mga to, naisip nila, dalin natin si Rocky sa dahig. Doon magngangawa kaysa nagtatago kung saan-saan. Di ba? Napunta si Rocky doon. Mga kababayan, talagang araw-araw, maya't maya, kuda ng kuda. Di ba? Ano nangyari mga kababayan ko? Si Boss Mark Ramos Nandiyan ba? Matay daw. Di ba? Eto, mga kababayan ko. Ano nangyari? Alam nyo, kung pag-aaralan nyo yung mga sinasabi ng mga ito, paikot-ikot lang sila. Iisa lang ang tema. Hindi nyo ba napansin? Ngayong oras na to, kukuda. Iibahin ng kwento, pero ang resulta, yung pa rin. Yung pa rin eh. Yung pa rin ang tema. Mamayang tanghali, kukuda. Babalik ta rin lang, pero ang resulta, yung pa rin ang tema. Sa gabi, ganun din. Sino hindi magsasawa? Kaya ngayon, mahina na talaga eh. Wala na. Irrelevant na ho sila. Nasa na ho yung pokpok na isa. Nasabi mga kababayan meron akong USB. Meron pa akong 4. Nasa na yung 4 na USB. Kita nyo? Yun yung inalok eh. Inalok daw ng First Lady. Sabi Eka. Gusto mo mag-drugs? Sabi. Sabi Eka itong USB na ito ang magpapatunay na talagang nagdodroga si Bangag na si Bongbong Marcos, Eka. Di ba? Tapos mga kababayan, umeksena pa si Sarah kung inyo natatandaan. Meron akong USB na yan Nakita ko. Nung tinanong nasaan, itinapong ko na Kita nyo mga kababayan ko? Ganyan kamangmang yung mga DDS. Tapos, yung mga DDS naman. Yung pokpok na yun. Ganun talaga. Siyempre, bago sa pandinig, bago sa panlasa, biruin mo yung aatating ka, gagawin niyang telenovela. Ngayon, bukas naman yung iba. Ngayon naman yung etong mga dokumento na to, Eka, di ba? Parehang papakita ng cellphone, gaganya, yayangga-yangga lang. Ito. Pero wala naman. Inatat lang kayo. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nun, props lang. Parang Norman Mangusin ang datingan. Ganon. Yung si Norman Mangusin ngayon, kaibigan mo rin ba si Makagago? Nako, ito tatapating ko kayo mga kababayan. Huwag niyong pinagpapaliwalayang 2 gago na yan. Scripted yung ginagawa nila, maniwala kayo sa akin. Scripted yan. Totoo nga. Ay nako, ano ka ba naman? Scripted yan. Yung ginagawa ni Makagagong gago talaga, at saka itong si Norman Mangusin, isa lang totoo dyan. Alam mo kung ano? Ano? Isa lang ang totoo. Alam mo nga kung ano? Ano totoo? Ang totoo dyan, pareha sila ng itsura, pangit dalawa. Oo. Di ba? Di ba? Magkakutis. Kaya ba ng salon yan? Kaya ng 360 yan? Ay hindi. Hindi na namin kakayanin yan. Kailangan nyo nang pumunta sa skin clinic. Oo. Ni Aling Bebang. Ganon. Oo.
Oy, idamay nyo na si Liba. Idamay nyo na si Libayan, ha? Oo. Oy, makagago. Norman Mangusin. Baka pwede. Pakihila na rin si Libayan. Oo. Oy, Libayan. Sa gulo nila, no? Oo. Oy, Libayan. Oh, wag mo rin kalimutan si Banat Bay. Hilahin mo na rin. O, di sama-sama na kayo ron. Di ba? Ano tawag sa inyo? P4. O, alam mo yung P4. Kung may F4, may P4. O, di pangit na apat. Di ba?